Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa luwak sa teritoryo sa hiniosang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini si Andrew Sinining. Karong Pebrero 21, tuig 2026, among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalaw dakong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan ug programa nga magdalakan nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. Kini niyang ubos nga igsoon, Riniel Capon. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga si Mana Dinhisa. Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong simanaha. Pagka-epektibo og matinud-anong leader, gipadako atol sa Mission-wide Adventist Youth Orientation sa Central Mindanao. Mas pinaligon nga tingog media workshop sa North Central Mindanao Conference, nagbansay sa mga mensahero alang sa mas epektibong pagsibya. Headquarters sa Seventh Adventist Church sa Zamboanga Peninsula nagpadayon sa misyon pinaagi sa groundbreaking ceremony. ADRA Philippines naghatag og cash assistance sa mga biktima sa bagyong Basyang sa Iligan. Og paglaom sa tablon, ADRA og partners naghatag hinabang pinansyal sa biktima sa bagyong Basyang. Gikan sa hinusang pwersa sa mga katawhan sa Dios, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinunanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuuran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Dios o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Nga literato alang sa buhat sa Ginoo. Ang tinuod nga leader dili lang magmando kundi mag-alagad uban sa integridad ug pagtuo. Gipanday ang bagong henerasyon sa mga leader nga epektibo, matinud-anon ug puno sa pagtuo. Atol sa Mission-wide Adventist Youth Orientation sa Central Mindanao. Aniya sa paglam, Colin Kate Rubilla, alang sa report. Usa ka mabulukong adlaw dinhi sa Central Mindanao, diin gipahigayon ang Mission-wide Adventist Youth Leaders Orientation uban sa temang Leading with Purpose, Reaching with Power. Ang CMM-wide Adventist Youth Leaders Orientation malampusong natambungan sa 5 kagatos kapin ka mga Adventist Youth Leaders gikan sa nagkalaing-laing distrito sa Central Mindanao Mission. Ang programa nagtumong sa pagpalig-on sa espirituhanong kinabuhi ug pagpanguna sa mga batanong leader pinaagi sa orientation ug mga diskusyon nga may kalabutan sa ilang papel sa simbahan. Sa amuang nga iglesia, ang mga kabatan-unan nagahimo og mga aktibidades nga makapadasig sa mga kabatan-unan kauban sa pakiglambigit usab sa buluhaton sa church. Ang mga church leaders wala sila nagabiya, nagasuporta sa kanunay, encourage sa spiritual growth usab sa mga kabatan-unan. As Adventist youth, we can share faith, love, and hope. Pinaagi sa ato ang maayo nga binuhatan o ato ang mga pinulungan. Most of all, iminsahe na to ang pulong sa Ginoo ang iyang pagbalik. Kini nga kalihukan na himong usa ka dakong tabang sa paghiusa, pagdasig o pag-andam sa kabatan-unan alang sa mas aktibong pag-alagad. Karon nalipay ta tungod sa response sa ato mga IY leaders kauban nato karon nga adlaw. Og ang atong tuyo niini mao ang paghatag og pag-orient ngadto kanila hilabi na gyud sa dako nga buluhaton nga gisangon sa matag usa nga kanato sa atong mga IY leaders sa mga programa sa tibok iglesia ug motubo diha sa espirituhanon nga bahin sa atong pagpangalaga diha sa Dios. For all the young people, be faithful and grounded in the Bible and focus on the missions. Every day you come to the Word of God, you will be powerful persons, and we need the powerful leaders in our society to carry our eternal gospel. So alang sa itong mga batanon, inahanglan nga kita mag-ampo kanunay
magampo sa balaan nga espiritu aron ikaw mahimo nga epektibo nga youth leader sa ato nga church. Padayon sa pagpangulo nga may tumong ug pagpangalagad nga may gahom. Gikan sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Colin Kate Radilla alang sa MISPA, Live News and Commentary. Padayon sa pagluso sa buhat sa kaluwasan, mga kabatanunan. Daghang salamat sa report, Kapaglaom, Colin. Gikan sa Bukidnon, anhita sa Cagayan de Oro. Mas pinaligon nga tingog media workshop sa headquarters sa 7 Adventist sa Northern Mindanao, nagbansay sa mga mensahero alang sa mas epektibong pagsibya. Si Kapaglaom Elisha Taruk maghahatag sa dugang nga balita. Kapaglaom Elisha. Alang sa pagpaabot sa mensahe sa Diyos, andam ng muarangkada ang Cagayan de Oro City Central Church sa pagpaabot sa iyang kaayuhan pinaagi sa media. Pinaagi sa pagbansay sa nagkadaiyang mga technical skills on media, nagtambayayong ang Communication Department kauban ang Hope Channel South Philippines sa duha ka adlaw nga workshop alang sa mga media enthusiasts gikan sa Cagayan de Oro City Central Church. Tumong niini ang pagpaligon sa kahanas ug kaandam sa matag usa pag-alagad pinaagi sa hustong paggamit sa media. Sukad sa akong pag-join sa media na workshop, ang pinaka na-excited ko nga topic is ang social media management because as a youth, no, I know makarelate ang tanan nga murag ang social media kay halos kita man tanan gagamit. So munang excited kay ko and I have learned a lot, especially how to magkuhag engagement bitaw sa para sa atong mga post sa Facebook nga mas daghan tag engagement sa atong mga post. And na-learn ako nga it's very important good nga kung mag-share kag content is dapat kanang imo gid siyang isabay sa trend ba or kanang makarelate bitaw ang uban tao sa imong mga post kay the more na makarelate sila, the more nga makuha nimo ilang attention. So ang ako yung highlights nga natun-an sa workshop is the live streaming, particularly sa Facebook ug sa YouTube nga gitudloan jud mi nga pagpili sa mga right formatting and then sa link unsaon pag-paste directly para ma-live stream ang program. Tapos sa ko apong own experience dapat i-filter out nimo ang mga contents nga dili na kayo gamiton sa ana nga particular program. Kung naka-amazan gyud karon nga sa baduha is about katong workshop on audio. Ngano man kay di ba communication is not effective if dili siya moabot sa imong recipient. So kung wala kay quality nga audio, example na ay daghan feedback, dayon dili maklaro ang message sa mga participants tungod ang audio is not dili siya quality, so dili gihapon effective. I thought nga ang audio no igora ka magstorya dira but there are ways pa di ay nga mas ma-enhance ang quality sa audio. Mo gina quality sa para ang message is more clearer tapos dili siya gubot, dili siya maot paminawon. Ang ato ang simbahan din sa City Center Church nagahimo og live streaming matag Sabado. And dunay daghan kaayo nga mga kaigsuonan viewers nga nagapangutana, walay nagmagtubag nila, walay social media manager. Mao na nga ang Communication Department nagahimo niini nga kalihukan nga ang atong mga kabatanunan magamit tungod kay matag Sabado mao ni ang kinahanglanon kayo sa ato ang Communication Department. Ug usa pa sa karon adunay daghan nga mga proyekto nga ginahimo karon sa atong simbahan ug wala kini ma-publish ngadto sa atong mga pages in which makatabang siya sa paghatod sa mga balita pod ngadto sa atong mga kaigsuonan nga naa pa karon ana sa ubang mga lapit. Human sa maong pagbansay, gilaumat nga ang matag usa mahimong kabahin sa pagmantala sa maayong balita ug matubag ang dakong hagit alang kanatong tanan. Sa unsang paagi nga ikaw ug ako mahimong instrumento alang sa atong misyon. Kini si Elisha Taruk alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Elisha. Anhita sa Zamboanga Peninsula, usa ka bagong sugdanan alang sa misyon ug pag-alagad ang giablihan.
Headquarters sa Seventh-day Adventist Church sa Zamboanga Peninsula, nagpadayon sa misyon pinaagi sa groundbreaking ceremony. Kini nagsimbolo sa paglaom, pagtubo ug padayon nga pagserbisyo alang sa Ginoo ug komunidad. Si paglaom James T. Maglangit, magayagyag sa mga balita. Agi sa pagtuo, panaghiw sa og paglaom, gipegayon dinhi sa Artilim, Zamboanga, Sibugay ang groundbreaking ceremony kon extension sa Artilim District Adventist Elementary School Incorporated. Pebrero 6 tuig 2026 sa usa ka makahuluganon nga kalihukan, gihipegayon ang groundbreaking ceremony alang sa additional nga mga classrooms sa Artilim District Adventist Elementary School Incorporated sa Katipunan Artilim, Zamboanga, Sibugay. Kini nga proyekto usa ka tubag sa nagkadaghang panginahanglan sa kalidad nga Kristohanong edukasyon sa komunidad. So ato ang nakita karon nga ang mga development sa mga eskwelahan naghatag kini og alignment sa tuang mission purposes, ato ang mga policies that we can give the quality assurance nga ang ato ang holistic nga approach o Christian education services makita sa ato ang mga clienteles, makita sa ato ang mga stakeholders that though we are improving our facilities, but much to it is actually the spiritual development which is the eternal purpose of the Adventist education. Wala usab palabya ang pagsaksi sa mga ZPM administrators, directors, school board members ug inubanan sa mga kaigsunan aron ipakita ang panaghiusa og suporta sa kalambuan sa tulunghaan. Ang pagtukod ni ining dugang nga mga classrooms nagpasabot og mas daghang oportunidad alang sa mga kabataan nga makakat-on sa usa ka luwas og espirituhanong palibot. Ang role gyud ani sa school board mo gyud ang pagpahigayon sa usa ka building nga mahimo gyud nga presentable ang ato ang building tungod kay daghan na tag estudyante karon unya dili na makater sa ato ang duha ka building classroom karon. So karon nga pagkatukuron namo mao ni ang unom ka classrooms nga diin atong makita ang ato nga mga kabataan diri sa municipality sa Artilim. Ningtak na akong gipasalamatan na atong mga sponsors, atong mga ginikanan nga nagpadala sa ilahang mga kabatanon dinhi sa ato ang tulungaan sa Artilim Adventist Elementary School o ingon sa ato ang mga kaigsunan nato dinhi labi na sa district sa Artilim nga sila kanunay nga nagasuporta alang sa kalambuan sa atong tulungang iglesia. Pinaagi sa pag-ampo, gipadayag nga ang edukasyon magpadayon sa pagtubo kun kini itukod diha sa lig-on nga pundasyon sa pagtuo og panaghiusa. Ang maong proyekto usa ka pamatuod nga ang damgos komunidad alang sa mas maayong kaugmaon karon nahimong realidad. Ang dako nga responsibilidad sa Zamboanga Peninsula Mission mao ang paghatag o pagtagad sa atong mga kaiglesiyahan kansang mga pangandoy ang matag simbahan aduna gyud untay church school nga diin mamatuto ang atong mga kabataan og maandam ni anang langit nga giandam sa atong Ginoo. However, niining atong panahon karon atong nakita usa sa dako nga responsibilidad nga hatagan og pagtagad in collaborative effort sa Children's Ministry nga matag simbahan hatagan gyud siya og himuan siya og Children's Division tungod kay ang church school sa background nga matukod pohon nga tulunghang iglesia sa Artilim nagsukad man sa Children's Division. Ang among role ingon nga mga opisyalis sa Zamboanga Peninsula Mission kanunay ang pagpaluyo, pag-supervise, pag-administer nga ang tanang church school, ang tanang iglesia kansang misyon pagtukod og church school ma-align sa mission sa iglesia nga usa ka misyon mao gyud ang pag-andam dili lang sa mga dagko bisan ang mga kabataan mahimong makaapil alang sa dakong buhat sa pagkabot sa komunidad nga maganoy sila dili lamang sa Kristohanon nga pagtulon-an apan bisan pa sa kamatuoran diha sa libro sa eskwelahan nga para sa langit.
Ang groundbreaking ceremony usa ka timaylahan nga ang edukasyon magapadayon sa pagtubo uban sa pagtuo ug panaghiusa. Nagaykan dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission kinis kapag Laom James alang sa MISPA. Live news and commentary. Usa ka na kapag mamatuod mga kapaglaom nga ang Zamboanga Peninsula Mission nagpadayon sa paglambo. Adto ta sa Iligan City. Sa panahon sa kalisod, ang tabang nahimong tinubdan sa paglaom. ADRA Philippines naghatag og cash assistance sa mga biktima sa Bagyong Basyang. Simbolo sa pag-amuma, kaluoy ug padayon nga pagserbisyo alang sa mga naapektuhan nga komunidad. Si kapaglaom Jayrin de la Serna magasaysay sa detalye. Human sa kusog nga paigo sa Bagyong Basyang, grabing naapektuhan ang dakbayan sa Iligan. Daghang pamilya ang nawad-an sa panimalay ug naapektuhan usab ang ilang panginabuhian. Aging tubag sa maong sitwasyon, gipahigayon niadtong Pebrero 12, 2026 sa Iligan Central Seventh-day Adventist Church ang distribution sa cash assistance pinaagi sa kolaborasyon sa ADRA Philippines North Central Mindanao Conference Adventist Community Services ug Southwestern Philippine Union Conference. Adunay 500 ka pamilya ang nakadawat sa maong tabang. Cash assistance lamang ang gipahigayon aron makapalit ang mga benepisyaryo sa ilang panginahanglan, sama sa pagkaon, tambal ug uban pang gamit sa panimalay. The Adventist Development and Relief Agency ani akaron diri sa Iligan City, kauban ang Adventist Community Services sa North Central Mindanao Conference para sa paghatod og hinabang ngadto sa mga affected families sa nilabayng tropical storm Basyang. Ang kini nga mga households, ang pagpili nato ani kanila mao ang mga naay membro nga vulnerable or katong mga PWDs, mga senior citizens, buntis, naay mga gagmayng kabataan nag-edad 5 years old pababa. So mao gyud ni sila ang atong ginapangita, no? Ang atong ADRA, regardless of religion, no, ma-Muslim, ma-Adventist, ma-Catholic or anything, as long as sulod ikaw sa maong kriteria, andam ang maong ahensya kauban sa atong Seventh-day Adventist Church sa pagtabang sa maong pamilya. Aniya dinhi inyo makita maigsoon ang mga katawhan. Kauban nato dinhi ang Hope Channel ug uban pang nga mga crew. Labi na gyud ang mga volunteers sa ADRA nga sila malipayon sa pagserbisyo nga ang tanang mga katawhan makahimo sa pagdawat niini sumala gayud sa mga proseso nga gihatag kanato gikan sa ADRA Philippines. Salamat kayo nga diin ang Ginoo nakig-uban kanato nga wala kay kamatayon nga diin eksperyensyahan dinhi sa Iligan City ug kauban dinhi ang mga kaigsunan ug ang mga elders, ang mga volunteers nga naghimo sila usab sa ilang panahon nga makahimo sa pagserbisyo gayud. Ato pasalamatan Ginoo nga siya nakig-uban kanato naghatag sa maayo nga panahon nga din ang ato pag-distribute sa cash gift nagmalampuson ug magmalampuson pinagayud sa tabang sa Ginoo. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa apektadong lugar sa Iligan, nagpadayon usab ang panawagan sa pagtinabangay ug panaghiusa. Ang inisyatibo sa ADRA nagpamatuod nga bisan pa sa kalamidad, ang paglaom ug kaluoy nagpabiling buhi sa komunidad. Gikan dinhi sa Iligan, kini si kapaglaom Jayrin de la Serna alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat ADRA Philippines. Daghang salamat usab niya nga report kapaglaom Jayrin de la Serna. Dugang nga balita, kabahin niini nga programa sa Adventist Development and Relief Agency, usa-usab kapag panagtag ang gipahigayon sa tablon Cagayan de Oro City sa mga biktima sa Bagyong Basyang. Aniya si kapaglaom Ilya Pido alang sa balita. Dinhi sa tablon Seventh-day Adventist Church Cagayan de Oro City, din gipahigayon ang paghatag og cash assistance alang sa mga naapektuhan sa Tropical Depression Basyang karong Pebrero 19, 2026. Ang maong kalihukan gipangunahan sa Adventist Development and Relief Agency, kauban ng Southwestern Philippine Union Conference ug North Central Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church, isip tubag sa mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Basyang. We are providing cash assistance to the families that were affected by Tropical Depression Basyang. Last week, we also gave already in Iligan City. So all in all, we were able to provide assistance, cash assistance to 620 families. Atong sa baha, grabe among kaagi, dili gyud lalim, no? Nervyos na atanan.
Pero karon dako sad among kalipay na kuanan naisisan sad among kasubo, kakapoy, tanan nervyos kay naay usa ka asama ninyo nga gihatag sa Ginoo ba nga instrumento nga nagtabang sa amo. Walay gipili. Nakita nako no nga naa ang kuan gyud kanang kinasing-kasing gyud nga tabang ninyo ba. Dako among pasalamat. Unya mapasalamaton ko sa labaw sa tanan sa Ginoo. Sa inyo nga gihatag nga instrumento nga dili day ginabasihan nato ang reliyon kundi day ang pagtabang sa imo isig ka tawo. Busa ang akong kay istorya, salamat gid kayo. Kini nga ayuda sa kadakong tabang aron matabangan ang mga pamilya sa pagbangon human sa kadaot nga gidala sa bagyo. This is sending a strong message to the survivors that in times of disasters, in times of calamities, they are not alone. No, we want to tell them that our church, the Seventh-day Adventist Church, through ADRA Philippines, will be there, will be praying for them, and that hopefully sa kanila ma-feel nila na makabangon ra gyud ni. Ang Let's Pray Pilipinas naghatag og pag-ampo alang sa tanang tawo nga nitambong, naghatag kusog og paglaom sa komunidad sa taliwala sa kalisod. Pinaagi sa panagiusa sa nagkalain-laing organisasyon, donors ug supporters, napakita ang tinuod nga diwa sa pagtabang ug pag-alalay sa panahon sa kalamidad. Kini usa ka pamatuod nga pinaagi sa pagtinabangay, mas dali nato mabuntog ang bisan unsa nga kalisod. Kini si Ilya Pido alang sa Mizpa Live News and Commentary. Daghang salamat ug padayon kita sa ato ang tinud-anay nga pagserbisyo ADRA Philippines. Og anhita sa atong trending online. Nakita ba nimo ang usa ka iring nga nagtrending? Si Kapilawang Ilya Pido adunay makapaikag nga kasinatian niini. Dinilang sa trending online. Alang sa atong trending online, usa ka bag-ong rising star nga deserve og Oscar sa usa ka AI-generated video makita natong usa ka iring or cat nga daw kuno nabanggaan. Nagligid-ligid sa dalan ug mitindog pagkahuman. Ayay, acting radi ay. Talagsaong talan-awon nga makapahimuot ug makalipay. Nasayod ba mo ang mga iring dili lang smart, kundi aduna pud sila'y writing reflex nga makalihok bisan sa kahanginan ug makalanding gamit ang tiil. Usa-usab sa pinakaimportante nga parte sa iyang lawas mao ang buhok sa apin kon whiskers. Ang whiskers murag radar, puno og nerve endings aron masayod sila sa palibot ug makatabang likayan ang mga butang. Kini lamang nagpahinumdum kanato nga ang matag binuhat gidisenyo sa Dios nga himpot og talagsaon. Matag usa adunay kaugalingong abilidad ug kinaiya. Kini si Ilya Pido alang sa Trending Online. Sa pagbalik, outreach program sa Uyunan Sulats Mission School, Malitbog Bukidnon, nagdala og dakong kalipay alang sa mga kabataan. Sa unsa daw si Kapilawang Tuwing adunay pangutana, kaminyoon para nimo unsa mangyud ang kahulugan. Og sa misma komentary, bag-uhay lang nagsaulog ang kalibutan sa Lunar New Year. Daghan ang mga totoo, pero unsa mangyod ang sakto. Unsay gigon sa Biblia kabahin sa zodiac signs and horoscope. Have we been warned about believing non-biblical beliefs? Ato kini pagaisgutan og pagaklarohon kauban si Pastor Limuel Lauron uban si Kapaglawam Andrew sa Mizpa Commentary. Kini uban pa ang mga balita atong atangan humanining hamubo nga pahinumdom.
A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat sa maong pahinumdom. Mga kapaglaom karong simanaha atong tutukan ang usa ka hilabihan ka importante nga hilisgutanan, ang malipayon ug himsog nga kaminyoon. Sa panahon sa online temptations, financial pressures ug daghang mga pagsulay sa relasyon, unsaon man nato pagpanalipod ug pagpalig-on sa kaminyoon. Aron mas masabtan nato kini ug atong makauban live via Zoom si Dr. Christopher Del Monte, usa ka registered psychometrician, program head the Hoffman Clinic sa Adventist Hospital Davao. Maayong udto, Doc. Daghan kayong salamat sa imong higayon. You can hear me well. Yes, Doc, we can hear you very well. Thank you so much for your time. I know bililyon kay mong time apan imo gihapon kaming gihatagan og oras para ato ni siyang mahisgutan ang usagit ka pinaka-importante nga hilisgutanan mahitungod sa kaminyon. Doc, in line with this week's emphasis on healthy marriage, unsaon man sa mga couples nga ma-establish nila ang ilahang pagsalig sa matag usa despite sa mga gakahitabo online nga kining gitawag nga infidelities. Okay, yeah. Siguro nindot nato tan-awon nga for many couples today, ang betrayal or ang infidelity did not happen in a hotel room, or it didn't happen in a room. Actually, it happened in an inbox. No? Unya, it may start with kanang simple kumusta na, or late night chats, reactions, and private messages. You know, sometimes kanang mag-react gani ta sa post o sa kanang mga mag-send ta og messages, or we tend to share kanang emotional nga mga butang nga dapat should have stayed inside the marriage. Og ang spouse nga naka-discover ana, mubati gyud sila og tinuod nga kasakit. Even if there's no physical affair, the brain does not process it like kana ganing lahi nga butang, but it process the betrayal logically. So ang proseso mahimo siyang trauma. Now, ang question, unsaon pag-rebuild ang trust? Dapat is full acknowledgement, not minimize, kanang i-minimize, kanang instead of saying chat lang man to, wala man mi nagkita, or kanang nag-like raman ko, nag-message ra ko, nag-storya, wala man min nagkita. What I did na cross ang boundary, and it should be understandable nganong nasakitan. That is actually pag mahitabo na siya na minimize o na prolong ang healing. Second thing, kanang ginatawag nga radical transparency on the part of the betrayed spouse o sa kadtong on the spouse nga nag-engage into infidelity, dapat to say nga na ay pagbag-o, shared passwords, or no deleting of messages. Onya, clear boundaries
on who you can communicate with. Parang murag magsinabot na lang gani, mag-istorya sila. Because transparency on the part of the betrayed spouse, it reduces anxiety. Tungod kay ang uncertainty, naga-fuel siya og stress hormones. Kanang gahuna-huna ka nga ga-text na pud ni sila karon or basig nagatawag na pud ni siya karon, it actually increases hormone which is a stress hormone called cortisol. The third one, i-address ang root cause. Online infidelity is most often linked to ganing dopamine seeking. Sometimes ang katong husband or ang spouse nga ga-betray, wala siya intensyon nga makasulod ni ana. Ang iyaha lang, he's trying to find dopamine release. Maunang mag-text, mag-chat-chat, but then eventually that lead to kanang infidelity. Maunang ginatawag dopamine seeking behavior. Novelty siya ba kanang bag-o na pod, which gives brain reward. Another, i-address ang emotional loneliness. Nganong na ay emotional loneliness? That should be addressed by the person or kanang gasulod sa kanang ingana nga mga relationship, or other would escape stress. Tungod kay mo escape sila sa stress, maunang mag-text or mag-engage into kaning mga online nga mga affairs. Plus, ang low self-esteem and validation seeking. It is not always kanang last, no? But sometimes start with the kaning unloyal nga husband would feel low self-esteem og nangita siya validation sa iyahang self. So, i-address na siya nganong wala siya na-validate sa iyahang spouse. Unsay dynamic sa marriage nga kulang ang validation sa spouse sa iya. I'm not saying or I'm not blaming the betrayed spouse, no, nga mao di ay nga nangita ang imuhang bana og lain or kanang unloyal nga spouse kay wala siya na validate. It should not be the case. But what I am saying here is that should be addressed. Now, number 4, i-rebuild ang emotional safety. Practical step. Have a weekly 30-minute safe talk where both the spouse could share feelings without interruption. Kung dili anad, kung wala na anad sa ingon ana nga proseso, lisod siya sugdan. Pero kung kanang kumbaga pa na practice na, it should be kanang mapadayon. Actually, pwede magbalik ang couple ba, ang spouses, to where they begin. Kanang nanguyab pa sila, nagpuyabanay pa sila. They can actually kanang go back to that moment nga kanang they open their feelings, they talk about what they think of some things. Pwede balikan. So it's just a 30-minute exercise na pwede ma-practice. We call that safe talk. The goal is not interrogation, Miss Anne. The goal is reconnection. So from faith perspective, repentance is not only saying sorry, it is changing direction and rebuilding that covenant o yung covenantal commitment, ang katong pakigsaad sa kaminyoon, dapat ma-rebuild through concrete action. And those Thank you are so the much for that, Doc. examples. No? Daghan karon ang mga young couples nga kanunay pag-strive sa ilang kaminyo. Doc, what is your message sa ato ang mga bag-uhay lang ug bisan pa gani mga couples nga ga-struggle karon? Message for them. Yeah. Sa marriage manggod, it takes two to tango. Mauna siya, it's an old cliche that has been said many times, pero tinuod yun na siya. It takes two to do the tango in marriage. Pasabot,
dili kanagong ginaingon nila nga a happy wife is a happy life. I don't agree. Para bang I beg to disagree sa ingon ana, para bang you just want to please the wife. Ang ako diha is a happy spouse is a happy house. Pasabot ni ana, one another should seek to make the spouse happy. And yung what Paul said ba na we have to look for unsa tong what we can do for the other partner. On the other hand, the other partner would also think unsay akong mahimo para sa ako ang kapikas kinabuhi. For young couple, sometimes the temptation is not so much on kana ganing the connection, kay very young naagyud ang connection. Ang temptation is into how they could make that connection kana ganing meaningful and significant. Sa young couple, most of the time, ang ilahang time is spent with each other. But ang question is, how do you make that connection significant to fuel the kanang long-term nga situation sa marriage? Many times, Miss Ann, mauna ang nakalimtan sa mga young couples karon. Alright, thank you so much, Doc. Nindot kayo siya nga diskusyon. Daghan kayong salamat nga kining nagpahinumdum ka nato mga kapaglaom nga ang kaminyoon dili lang gugma sa magsugod, kundi sa pagsalig o adlaw-adlaw nga pagpili sa usag-usa. Thank you so much once again, Doc. Kini ang news you can use. Dili lang kita maghahatag og balita, kundi maghahatag kita og mensahe, makahatag paglaom sa mga kapaglaom. Daghang salamat. Diri lang ang news you can use. Daghang salamat sa maundanon nga impormasyon, Dr. Christopher Del Monte. Mga kapaglaom, baguhay lang nagsaulog ang kalibutan sa Lunar New Year. Daghan ang mga tuo pero unsa man gyud ang sakto. Unsa gingon sa Biblia kabahin sa zodiac signs o horoscope. Have you been warned about believing non-biblical beliefs? Ato kaning pagkaisgutan og pagkaklaruhon. Kauban si Pastor Lemuel Lauron, ang kasamtangang 1,000 Missionary Movement Coordinator sa East Central Philippine Union Conference. Uban ni kapaglaom Andrew diri lang sa Mizpa Commentary. Mayong udto sa tanan, mayong udto Pastor Lemuel Lauron. Ang atong higala gikan sa Silang Cavite, usa ka coordinator sa 1,000 Missionary Movement sa East Central Union Conference. Sakto ba ko, Pastor? East Central Philippine Union Conference, yes. Karon, Pastor, ato pagkaisgutan kaning gitawag og zodiac sign og horoscope. So, before tamuad to sa biblical principles ani, gusto na ito masayran kung nganong nag-exist man ni siya or unsa may kalabutan ani sa tao. Mayong hapon sa tanan nga mga kapaglaom nga nagiguban karong hapuna dinhi sa ato nga programa og mayong hapon usab kang kapaglaom Andrew og akong gipasalamatan kining higayon din ako nahimong kabahin ini nga programa. Now talking about zodiac sign, horoscope, mga kapaglaom, mitumaw ni siya tungod sa pagpaniguro sa kinabuhi sa tao nga ang iyang kaugmaon iya gyung makaplagan ug mahimutang. Gani daghan kayo sa atong mga kapaglaom karon bisan ang asa dapita sa tibuok kalibutan nagsalig niining klase sa panagna, niining klase sa pagsulti sa kaugmaon kung unsa ang linya sa imong palad ni anang adlaw, ni anang simanahuna
kung unsa ang imong palaran sa gugma, kung unsa imong palaran sa negosyo, kung unsay palaran sa imong kinabuhi, asa ka mulambo o asa ka dadon sa imong pagkinabuhi. Daghan kaayo nga mga katawhan ang nagsalig niini. Kini siya nga klase sa pagmanagna kapaglaom Andro, mao ni siya ang gamit ang kinibang celestial bodies bang mga kabituunan, ang adlaw ug bulan sumala sa ilang posisyon matag karon ug unya, maingon nga ang posisyon sa celestial bodies nagakausab maupod nga kining mga tawo nga mga magikiro, mga salamangkiro mag-usab-usab ang ilang pagpanagna sa atong kapalaran matag adlaw. Pero do alang sa atong dugang kay baloon sa may biblical implications ani. Nice na ang science kay science man ni siya nagkahiusa ba ni sila sa biblical principles? Kapag laom Andro, ang Biblia wala gyud muuyo ni ana nga klase sa pagpanagna. Gani ang balaang kasulatan dinha sa sinulat ni Moses sa Deuteronomio kapitulo 18 mga bersikulo 10 ngadto sa 22 ug Leviticus kapitulo 19 bersikulo 26 ug 31. Ang Dios nagpahimangno nato sa dangatan ug sa pagkadelikado niini nga matang sa pagpanagna tungod kay dili kini espiritu sa Dios. Gani kun nato yung basahon ang Henesis kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto sa 18, kana nagsulti kanato kapaglaom Andro ug mga kapaglaom nga ang bulan, ang bituon, ang adlaw gihatag kana sa Dios aron mahimong timaan sa mga panahon, mahimo siyang timaan sa mga kanang kaadlawan. Dili siya mahimong usa ka butang nga maoy saligan o kaha ampuan sa atong pag-alagad o pagtuo diha sa Ginoo. Og mahitungo sa sinsya, makaingon ko nga kini nga klase sa sinsya, bakak kini nga klase sa sinsya og ang balaang kasulatan nagpahimangno nato mahitungod niini nga klase sa mga pagpanagna sa kaulahi ay nga mga adlaw sa dili pa moabot ang atong Ginoo. Pastor, unsa man poy gihatag nga mga signs sa Biblia alang kanato ug alang sa tanan nga iyang katawhan? Mga kapaglaom, dunay mga ilhanan nga gihatag ang Dios alang sa matag usa kanato, ilabi na sa iyang pagbalik. Ang Dios mga kapaglaom dili siya inhustisya nga maghatag kanato og usa ka panahon nga wala lang kita masayod kung kanus at siya mobalik. Apan ang langit, ang dagat, ang katilingban naghatag kanato og mga talimad-on o kini nagsulti kanato sa pagbalik sa Ginoo. Imbis nga atong himuon ning mga bituon, bulan ug adlaw ingon nga Dios sa ato nga kinabuhi sa pagsulti sa atong kaugmaon, kana sila mga kapaglaom, kana maoy naghatag kanato og sinyalis, mga talimad-on, pagpasidaan kanato nga haduol nang mobalik ang atong Ginoo. Sa ingon ana nga paagi kapaglaom Andro, ang Dios hustisya gayud nga nagpahibalo kanato nga kining timaan sa langit, timaan sa adlaw, timaan sa bulan, nagpasabot kini og nagsulti kanato nga haduol na lamang ang pag-abot sa atong Ginoo. Daghang salamat Pastor Lauron. Last na lagi Pastor. Kung isip po sa kakristohanon, nagpasabot ba nga dili gid dato dito aning mga zodiac sign, horoscope? Kapaglaom Andro, ang balaang kasulatan nagtambag sa matag usa kanato sa paglikay ni ana nga klase sa mga binuhatan. Ang muadto sa mga miriko, muadto mga mananambal, mga magikiro, mga salamangkiro, iya kana sa kanang yawa o dili kana iya sa Dios. Ang balaang kasulatan pinagi kang Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1:25 nagtambag kanato sa tuo, pagsalig diha sa Ginoo, dili diha sa iyang mga binuhat nga mao ang mga bulan kapanahunan tungod kay adunay Dios nga nasayod sa atong kaugmaon
Dios nga nagkupot sa atong nga kinabuhi, Dios nga adunay dako nga lulan sa atong kaluwasan. Pastor, daghang salamat sa imong panahon. Ang ato ang 1000 Missionary Associate Director sa East Central Philippine Union Conference. Alang sa atong pagpadayon sa atong mga balita, atong ihatag kagapaglaom Reniel. Daghang salamat, Pastor Lemuel o kapaglaom Andrew. Mayagala nita sa Malitbog, Bukidnon. Ang pag-alagad nga puno sa gugma, nagdala og dakong kalipay. Outreach program sa Uyunan Sulads Mission School, naghatag og tsinilas, pagkaon, sinina og libreng haircut sa mga kabataan. Uban sa pag-awit alang sa Ginoo ug pagtabang sa pagtukod gambalay alang sa mga kaigsuonan. Atong saksihan ang maong makapadasig nga programa, pinagi niini nga report. Malampusong gipahigayon ang usa ka outreach program sa Uyunan Sulads Mission School sa Malitbog, Bukidnon. Pinaagi sa pagtinabangay sa Team Explorer ug mga higala gikan sa Cluster 4 sa NCMC nga gipanguluhan ni Nemro Dungay. Daghang salamat sa mga kaigsuonan nga naghatag sa ilang financial nga suporta sa atong gipahigayon nga outreach program diri sa Sitio Uyunan, Malitbog, Bukidnon. Kaning sa akong likod mao ni siya ang mao nga gambalay nga gitabangan sa Team Explorer, pinaagi sa pagpalit og sin para mabutangan og atop ang ilang bag-ong gibuhat nga gambalay kay atong saksyan ganina kung unsa nagyud kadaot ang ilang balay nga kinahanglan nagyud siya usbon og usab na mga bata nga nagapuyo didto og matuluan nagyud sila in kaso mag-ulan mga kaigsunan muna nga kinasingkasim namong pagpasalamat pinaagi sa Team Explorer sa mga kauban nga naghatag, naghago, nagduol sa inyo ha nga makasolisit mula ayaw kalugda mga kigsunan sa daghan pa nga mga event sa Team Explorer kami magapanuktok na usab sa iyong kasing-kasing aron sa pagsuporta sa atong gipahigayon nga outreach program. Sa maong kalihukan gipanghatag sa grupo ang mga tsinelas, pagkaon ug mga sinina alang sa mga kabataan sa komunidad. Gihatagan usab og libreng haircut ang mga bata isip kabahin sa pag-atiman sa ilang kahimsog ug kahapsay. Dili lamang material nga tabang ang gidala sa mga voluntaryo. Naghimo usab sila og alawiton ug espiritual nga pag-alagad nga naghatag og paglaom ug kalipay sa mga ginikanan ug kabataan. Ang maong kalihukan nagpakita sa panaghiusa ug pagtinabangay alang sa kaayuhan sa komunidad. Dugang paniini, adunay usa ka pamilya nga gitabangan pinaagi sa pagtukod og gamay nga gambalay. Padayon ang pagpaningkamot sa grupo sa pagpangita og mga sponsors aron masuportahan ang materyales nga gikinahanglan alang sa maong proyekto. Ang maong outreach program dili lamang usa ka kalihukan sa paghatag og material nga tabang, kundi usa ka buhi nga pagpamatuod sa gugma sa Ginoo nga makita pinaagi sa buhat. Sama sa giingon sa Mateo 25:40, sa matagi gayon nga gibuhat ninyo kini sa usa ka pinakagamay nga akong mga igsuon, gibuhat ninyo kini alang kanako. Dang salamat nga nga report. Anita sa Hinguog City, ang panaghiusa sa mga lider nagpaligon sa misyon og ministeryo. Cluster 5 Church Officers Convention, malampusong gipahigayon sa Hinguog City Central Church. Di naghatag og giya, inspirasyon ug dugang kahibalo alang sa mas epektibong pag-alagad sa iglesia. Si Kapaglam Zairin de la Serna maghahatag sa report. Naghiusa ang mga leader sa Cluster 5 karong adlaw Pebrero 15, 2026 alang sa Church Officers Convention nga gipahigayon dinhi sa Hinguog City Central Church. Gitambungan kini sa church officers gikan sa lain-laing mga distrito sulod sa Cluster 5 uban ang tumong nga mapaligon ng espirituhanong pagpangulo ug mas mapauswag pa ang ministeryo sa matag lokal nga iglesia. Sa maong kalihukan gipasiugda ang kamahinungdanon sa panaghiusa sa misyon, matinud-anong pag-alagad ug organisadong pagdumala sa iglesia. Ang mga sesyon naglangkob sa mga
pagpanudlo, inspirational nga mga mensahe ug mga diskusyon nga nagtutok sa papel sa matag opisyal sa pagpalambo sa bulhaton sa Ginoo. Dako among pasalamat as one of the elders diri sa amo distrito sa United Soul Winning Association tungod kay mahibaluta sa unsay programa sa atong opisina, unsay mga dugang kalambuan para sa atong bulhaton, og I hope nga mahimo kining magmalampuson uban sa tabang sa Ginoo. Og salamat kayo sa initiative sa atong NCMC directors uban sa gipanguluan sa atong bagong presidente Pastor Kaimi niini nga programa aron ma-enhance pa ang bulhaton sa church nga kinahanglan niining panahon na. Okay, atong ipasalamatan ang ato ang mga kaigsunan diri sa Cluster 5 diin nagatambong niini mao nga last nga officers convention nato sa NCMC o usab usa ka challenge alang sa ato ang mga kaigsunan diri sa North Central Mindanao Conference nga atong hiusahan ang buhat sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay kita nasayod nga ang Dios hapit na mobalik og usab kita magahimo nga magmatinud-anon ilabi na sa atong pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo ug sa ato ang mga function isip mga opisyalis diya sa iglesia. God bless and more power mga kaigsunan. Ang North Central Mindanao Conference nagpadayon sa pagpalambog pagpalig-on sa mga lider sa iglesia aron masiguro ang matag opisyal andam sa kahibalo, kahanas ug espirituhanong kusog alang sa epektibong pagdumala sa iglesia. Gikan dinhi sa Ingog City Central Church kini sa kapaglaom kay Ring de la Serna alang sa Mispal Live News and Commentary. Daghang salamat sa makapadasig nga report kapaglaom Jerin. Mga higala gikan sa kilikilig sa social media, padulong ta sa mas lawom nga pangutana. Ready na bagyod ta. Kay sa panahon karon, rich tita ang gusto sa uban o dili kaya mapakanta na lang o bisan kinsa lang. Ayay, ang pangutana mga kapaglaom, kaminyon para nimo unsa mangyud ang kahulugan. Si kapaglaom tawing adunay nindot nga kasinatian mahitungod sa kaminyon. Ato ganita naon, diri lang sa unsa daw. Unsa daw? Kumusta naman ang mga gwapo-gwapa nga anak sa Ginoo karon? Sa gugma-gugma, dasig maghapon o sa kidrama na lang napaingon? Unsa daw? Karong panahon na busy kaayo sa social media ang mga post kabahin sa gugma, bulak, chocolate o uban pang storya. Daghang mga sugilanon nga maibog ka. Pero katong walay swerte anang butanga, lahi pod ang nahimong prinsipyo kabahin sa gugma. Ang uban gusto na lang mahimong rich tita. Ang uban sa third wheel mas malipay pa. Blessed singleness na lang kay walay swerte. Pero ang uban naghandom gihapon bisan taas na ang lubi. Unsa daw? Pero ang pangutana, kasalan para nimo unsa mangyoy kahulugan? Tara, atong pangutanon ang atong mga higala. Ang kasal is mo na siyang sacred na siya nga ritual actually nga na-observe na for thousands of years pero para sa kasal is mo na siya ang symbol sa inyong commitment sa each other as a couple, sir. Commitment because even if mag-uyab pa manggod ang duha ka tao, they are already committed. It's part of being committed and also kanang kita gini mo imuhang partners imuhang future. Ana ang kasal kay murag kuan kana siya kanang banal kayo kay kana siya nga kung magkuan kay kasal kana ang babae nga imong pilion mo na gana siya in the lifetime na gana siya imong nga makauban maong bantog nga kuan kay na ang pagkasal kay importante magud kay na sa Dios pod pagkasal kay ginausaman mo ana Kuan siya sagrado siya kanang more siya kanang binding sa two souls kanang dire sa earth tapos napod siya kanang important gid kay siya kay daghan kayo siya ma-change sa isa ka tao. Nagsaad sa usa nga they will be together through ups and downs. Magpakasal lang mo kay feel mo responsibility nimo siya and then kanang di mo siya gakakita sa imong future unsay point
nga nang magpakasal ka sa ayaha. Pero para si Mana, ba kayo plano magminyo? Naa. Pero ako ang kuan nga ako karon financial sa Amo na ipangutana pud sa kong parents na di pa gid nako matubag. For now, sir, kay wala. Kay of course, as a student, wala pa kay financial stability. Kung magdasig ko kaning magpaspas ko kaning mag-apas bitaw kanang kasal, sir. Mo ra gyapon wala ra gyapon padulngan because dili lang ako ang mag-suffer, which is both kami duha mag-suffer as a household kay dili man mag-work together because wala pay tarong nga stability sa amuang life. Sa tinud lang sir, naagi ko plano but dili pa siya karon. Siguro next year, mga 10 years from now. Sa pagkakaroon dili ko kaingon na murag ready to kuan na gyud ko i-bound na ko ang self sa another kuan tao kay kuan man once magkasal ka kay murag nagkuan na ka to the point na gusto na ka mo settled sa imong life na no back out na. For me kay no back out man gyud ang kung magpakasal na ka. Wala lisod pa mo good kaayo karon kung practicality lang. Yes, sir. Para si Mana, unsa may mo kanang gipangita nga future partner? Ay, syempre, ang sa kuan na gyud na is nagyud siya provider mindset pero dili lang siya through financial kanang mo provide sa siya emotional support especially sa kanang willing sa siya may paka kanang haligi kanang kuan kanang mga buutan dili kayo dali pud masuko ano ito ano masinabtanon. I want someone who's responsible and has a kabalog, of course, basic human decency and respect, and also kanina ikadlok sa Ginoo. Kay we want our relationship to be strong and kaning guided gid by the Lord. Kanang maskin magkalisod pa mo basta kay nagid may kanang marag isa ka principle matatag inyong foundation. Dili gyud may ana. Actually, simple lang dito akong ginapangita sa akong future partner, sir. Provider, God-fearing, kaya dapat as well as sa center gud na dapat nagid sa center sa mong relationship si God. Dapat na siya ikahadlok sa Ginoo, kaila siya Ginoo, and of course kanang na-sense bitaw nga kaistorya kay para sa ko is kung good ang inyong communication sa usag-usa kanang understanding mo sa usag-usa with consideration mag-work gina siya ang relationship. Ay syempre pod guwapa nga katong magustuhan nato lang mo pili tag dili nato kuan mo ba. Pero kanang kung gwapo pod okay lang. bonus na. Pero kuan sad kanang willing magpakapapa sa inyong mga future anak. Unsa daw, mga kapaglaom, nag-ingon ng Ecclesiastes 4:9 hangtod sa 10 nga mas maayo ang duha kaysa usa. Kay kung matumba ang usa, abangan siya sa iyang kauban. Mga higala, ang kasal dili lang kay kilig, dili lang kay wedding of the day, kundi daily choice, pagpili na magpabilin, magtinabangay, magpinasayloay, og mulahutay ang gugma nga tiunay sa kalipay man o kalisod sa mga pagsulay. Kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Daghang salamat kapaglaom Tawing. Kapaglaom, naguna-una baka kung unsa nga kurso ang imong kuhaon sa kolehiyo ug asa mo eskwela. Kung naglibog ka, ayaw ka balaka, ani anay tubag sa imong pangutana. Ang CHED tanaw usa ka national portal nga makatabang sa mga estudyante sa pagpili sa husto nga eskwelahan ug kurso para silang kaugmaon. Alang sa dugang nga detalye, ani ang Good News Pilipinas. Good News Pilipinas, nagunaw na ka ba karon kung unsa nga kurso ang imong kuhaon sa kolehiyo ug asa mo eskwela? Kung naglibog ka, ayaw ka balaka,
kay ang CHED adunay tubag ni ana. Ani ay CHED Tanaw, usa ka programa nga makatabang kanimo sa pagpili sa imong kaugmaon. Ang CHED Tanaw mao ang national portal sa Commission on Higher Education nga mutabang sa mga estudyante makakita sa ilang college options. Pinaagi sa interactive maps ug opisyal nga datos, makita kung asa dapit ang legitimate ug recognized nga colleges ug universities sa tibuok Pilipinas. So mas klaro ang impormasyon, mas likay sa sayop ug mas safe ang pagpili. Ug dili lang kana, pinaagi sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, mas maminusan ang problema sa kwarta. Kung dako ang atong pangandoy, dapat dili financial constraints ang mupugong. Ug dinhi mosulod ang CHED Tanaw. Tungod ani, ang mga learners dili na limitado sa eskwelahan sa ilang rehiyon ra. Pwede na mo explore og programs nationwide base sa imong talento, interes ug pangandoy. Sa paghiusa sa scholarship program ug CHED Tanaw, mas empowered ang mga estudyante sa pagpili sa husto nga eskwelahan ug makasugod sa ilang higher education journey nga masaligon ug andam. And of course, iscan ang QR code aron imo kining ma-explore. Ug isip mga magtotoo atong hinumduman ang giingon sa pulong sa Dios sa Proverbs 16:9. Ang tawo mooy magplano sa iyang dalan apan ang Ginoo mooy magatultol sa iyang mga lakang. Busa pagplano, pagtan-aw, pagpili apan ayaw kalimot nga iampo ang imong mga handom o kaugmaon. Kay ang Dios adunay mga instrumento aron makatabang kanimo. Sama na lang sa CHED Tanaw. Visualizing data, empowering decisions. Kung ikaw high school student karon, planuhan ang yudaan kung unsang imuhang kuhaon nga kurso inigabot nimo sa kolehiyo. Daghang salamat niana nga impormasyon. Dugang nga report gikan sa Iligan City. Ang pagalagad pinaagi sa pag-atiman sa atong balayeng tambalanan naghatag og bagong paglaom, libreng serbisyong medikal, gidalit sa hingog sanitaryo man hospital sa Barangay Tubod. Naghatag og check-up, tambal og pagamuma sa mga residente, ilabi na sa mga naapektuhan sa kalisod. Alang sa dugang detalye, aniya ang report. Maayong adlaw mga kapaglaom. Ani kita karon dinhi sa Barangay Tubod, Iligan City nga kung sa diin gipahigayon ang pagtigom alang sa paghatag sa tabang medikal sa uban natong mga kaigsunan dinhi. Sa pagsunod sa kadaot nga nahatag sa bagyong Basyang, daghang pamilya ang naapektuhan sa grabing pagbaha ug karon nagkinahanglan og tabang, paglaom ug paghupay. Aron motubag sa panginahanglan sa komunidad, naghiusa ang Adventist Medical Center Iligan isip leader niini nga usa ka collaborative medical mission sa Adventist Hospital hinguog uban ang kaubanan nato nga ahensya sa panggobyerno nga kung sa diin nagatabang niining atong medical mission. Ang maong medical mission naghatag og libreng serbisyong medikal sama sa konsultasyon, tambal ug basic health services alang sa mga biktima sa baha. Sumala sa mga medical volunteers, ang ilang tumong dili lamang ang pag-atiman sa lawas kundi usab ang paghatag og kahupayan ug paglaom ilabi na niining panahona nga daghang pamilya ang naglisod sa pagbangon gikan sa kadaot sa bagyo. Ang panaghiusa sa nagkalain-laing Adventist hospitals nagpakita sa tinuod nga diwa sa serbisyo, gugma ug pagtinabangay alang sa katawhan. Padayon ang panawagan sa tanan nga magtinabangay, magampo ug magpalig-on sa usa ug usa aron nga dali nga makabangon ang mga komunidad nga naapektuhan niining atong bagyong Basyang. Kini ang inyong kapaglaom Charvin Sarko alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapalaong Charvy Sakto. Og alang sa pinakabagong update sa atong mga paboritong programa sa Hope Channel South Philippines, unsa man ang angay natong atangan nga makahatag inspirasyon og paglaom. Atong iring lantawon diri lang sa Beats of Hope. Mga higala, Beats of Hope. Ang paborito ninyong programa nga naghatag og mga updates sa Hope Channel South Philippines nga nagdala og inspirasyon og paglaom.
Sa atong uning update, andam na natong atangan ang mosunod nga series speaker nga pagadalhon ni Pastor Arnel Binasahan. Ang iyang upcoming series, sigurado nga makahatag og kusog sa pagtuo og inspirasyon sa matag panimalay. Mga kapaglaom, akong gikalipay ang pagdapit kaninyong tanan niining atong series sa February 22 to 28 nga naguluhan og Knowing God. Niini nga series atong mailhan og mahibaw-an ang kasinatian ni Abraham kauban ni Ginoong Hesus. Mao nga ako mong dapiton matag gabi gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi niining atong pagtuon mahitungod sa kinabuhi ni Abraham. Og sa matag gabi dunay nindot nga mga butang nga atong makatunan. Unang gabi atong hisgutan ang act on the call sa dihang gitawag si Abraham. Og sa ikaduhang gabi ato usab mahibaw-an kung unsa ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Og sa ikatulong gabi atong makita og unsa ang tubag ni Abraham sa dihang gitawag siya sa Dios. Og sa ikaupat nga gabi atong makita og madungog kung unsaon nato pag-overcome ang mga pagsulay nga nagian sumala sa nagian ni Abraham. Unya makita usab nato dinhi ang eksperyensya ni Abraham nga iyang giuna ang iyang relasyon kaysa iyang possessions. Unya second to the last night, mga kapaglaom, atong makita ang kinabuhi ni Abraham ang iyang pagpakigsuod sa iyang Dios. Og sa katapusan ni anang Sabado sa udto sa buntag atong makita og atong madungog ang sugilanon ni Abraham sa dihang iyang gihatag by giving all that he has for God. So ako kamong gidapit mga paglaom nga dili nato pakyason kining maong nga series kay pinaagi niini madugangan usab ang atong kahibalo sa Ginoo nga gialagaran ni Abraham o sa Ginoo nga atong gialagaran. Nga pakapalig-on kini sa atong pagtuo samtang atong paabuton ang duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Magkita ta matagabi. Usa-usab ka makahuluganon nga kalihukan alang sa mga biktima sa baha sa Iligan, mao ang Concert for a Cause. Pinaagi sa musika ug panaghiusa, makahatag kita og paglaom ug tabang sa atong mga kaigsuunan. Mga kapaglaom, kita-kits ta ninyo sa Concert for a Cause karong February 28 ug March 7, 2026. Kana 3 p.m. diri sa Hope Channel South Philippines Studio. Tabang ta sa mga naapektuhan sa basyang didto sa Iligan City. Live pud ta sa Facebook ug YouTube, so pwede ra kay mumutan-aw bisan asa. Napud tay mga guest singers, kini nga mga singers sa kaniadto sa Harana Awards nga atong ginaabangan. Maghiusa ta kamot kasing-kasing ug tabang para sa mga nagkinahanglan. Sama-sama ta sa pagpadangat ug paglaom ug gugma sa mga naapektuhan. Daghang salamat. Og usa sa mga bag-ong programa nga angay tutukan og ginapaabot sa tanan, ang Hope Generation, ang latest youth musical program sa Praise Experience. Dinhi, ang kabatanunan nagpahayag sa ilang talento ug pagdayeg, pinaagi sa musika nga makahatag og inspirasyon sa tanan. Hello mga kapaglaom, this is Dali from Praise Experience, and in this very moment, akong ginatawag ang atong mga kabatanunan because Praise Experience presents to you Hope Generation. What is Hope Generation? Kaning bag-ong program under Praise Experience is filled with music that reaches more onto our youth of today. Nga kaning mga youth kay lahi ilang style sa mga music, lahi ilahang kaning style sa mga topic nga
nga ginaistoryahan, and through Hope Generation, mahitabo nga maka-reach out ta sa atong mga kabatanunan, not only sa atong church ha, but of course ang atong mga friends from outside the church. And we hope nga kaning program Hope Generation maka-ignite og attention sa atong mga youth nga mapadasig sila nga motan-aw sa atong mga programs diri sa Hope Channel South Philippines, and of course nga mahimong active pud sila nga youth sa atong generation of today. And mga kapaglaom, we invite you all to follow our social media pages on Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Namin bag-o jud nga mga pages nga gibuhat, and we do hope nga i-follow ni ninyo. Take some time to react and share this to your friends as well. Especially kung ikaw, batanon, we hope that you share this dira sa imong mga friends kay para daghan ta nga mo worship together, and of course natay discussion ani nga segment. And kinsa ba atong atangan ani nga program? Syempre, other than the singers, mga younger singers of Praise Experience, kauban po diri ang uban pa nga voices of Hope Channel South Philippines. Kani nga mga familiar faces inyo makita to sing music, praises, worship songs, pray together, and of course, discussion. And we hope that you'll support us mga kapaglaom. This is aired during Fridays, 8 p.m. and on Sundays, 8 a.m. So please do watch Praise Experience and Hope Generation. God bless kapaglaom. Mga higala, ato kining atangan. Alang sa dugang pang mga updates sa inyong mga paboritong programa diri lang sa Hope Channel South Philippines nga puno sa inspirasyon ug paglaom. Kini ang Beats of Hope, ang pulso sa paglaom. Daghang salamat yan nga impormasyon og mga kapaglaom. Atong atangan sa kanunay ang mga programa ug updates sa atong Hope Channel South Philippines. Anita sa balitang panahon, kay sama sa gugma ang panahon, usahay init, usahay pod bugnaw, ug usahay dili nato masabtan. Busa ayaw kalimot pagdala og payong, dili lang para sa ulan or init, kundi para sa mga unexpected nga butang sa kinabuhi. Unsa may forecast na to karong semana ha? Init ba nga murag first love o uwan nga murag relapse? Ani nga si kapaglaom Yesha magahatag sa update diri lang sa Miss Panahon. Sabbath mga kapaglaom. Praise God for guiding us through another week of both sunny and gloomy days. As we welcome a new week, let's stay informed and prepared for the weather ahead on February 22 to 28, 2026. Will it be sunny or rainy? Let's find out and make sure we're ready for whatever comes our way. On Sunday mga kapaglaom, expect warm and humid conditions with passing showers and overcast skies with temperatures ranging from 24 to 28 degrees Celsius as intermittent rain moves through the area. Moving into Monday, the weather will stay mostly cloudy with continued passing showers and warm temperatures between 24 and 27 degrees Celsius. And by Tuesday, kapaglaom, skies will remain mostly cloudy with scattered light rain and warm temperatures again near 24 to 28 degrees Celsius, keeping it humid. As we reach Wednesday, expect similar conditions with mostly cloudy skies and periods of light rain or passing showers with highs around 24 to 28 degrees Celsius, so it will still feel warm despite the cloud cover. On Thursday, rain showers will be more frequent under mostly cloudy skies with temperatures between 24 and 28 degrees Celsius, making the day feel muggy with more noticeable rainfall. Heading into Friday, no kapaglaom, scattered rain showers are likely again with cloudy skies and temperatures around 24 and 28 degrees Celsius, maintaining warm, humid conditions. Finally, on Saturday, kapaglaom, expect a mostly cloudy skies and warm temperatures from about 24 to 28 degrees Celsius, ending the week on a wet and humid note. Overall, be prepared for frequent rain and high humidity throughout the period, kapaglaom. The sun will set on Again, the sun will set on Friday and Saturday at 5:53 p.m. Ever
ever wonder why you feel extra tired and sweaty when you're out in the sun around noon kapag laom? That's because from 10 a.m. to 3 p.m. the sun is at its maximum power mode, sending out the strongest UV rays that can burn your skin and drain your energy. If you plan your outdoor activities earlier in the morning or later in the afternoon, kapag laom, it will save you your skin, stay cooler, and feel much more energized to enjoy your day. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Ayaw sige ingon og I can change him. Ayaw i-ignore ang peak hours. Kay mura pud na og red flags makasunog sa imong skin og feelings. Pilia ang saktong oras og ang saktong tao. Ang green flags aron safe og happy ang imong adlaw. In Proverbs 4:23 it says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. This means your heart is the source of your thoughts, actions, and decisions. Protect it from harmful influences and negative choices, and let it be filled with what is good, true, and wholesome. By guarding your heart, you'll live wisely and in a way that brings peace and blessings. And that's the latest weather update, mga kapaglaom. As I wrap up my final forecast as your Miss Panahon, I just want to sincerely thank you all for allowing me to guide you through every sunny, cloudy, and rainy day for 3 years. It has been an honor to keep you informed and prepared. Join us next Sabbath as we warmly welcome. Join us as we warmly welcome our new Miss Panahon Kapaglaom, Ilya Pido, who will continue bringing reliable and timely weather updates. Daghang salamat and stay safe always. Mga kapaglaom, I am Miguel Ayasha Dumancas. Nagapahinomdom maskin unsang panahon, pahiyom kay kita. May ginoorason ang matag-adlaw, batahom. Till we meet again sa Miss Pa. Daghang salamat kapaglaom Ayesha. Kami gyapon nagtuong sa dili madugay amo gyapon ka makauban dinhi sa Miss Panahon. Ulan-ulan jud ay. Murag karon na gyud ay ang pero dili siya dapat nato kabalakan kay matud pa sa panultiyon nga kung ang Ginoo mo close ana nga portahan mag-abri siya sa lahi. Yes. Oh. Og alang pud kang Ayesha, atong i-appeal siya sa atong pagampo sa iyang journey, sa iyang pag-estudyante o sa iyang future. Nga mahimo siyang registered nurse po. Oh. Yes. Let us pray for. Yeah. Okay. So, ang ato ang Miss Panahon naghisgot gihapon og magugma kapaglaom Andrew and kapaglaom Renel. And this week is the emphasis, ang highlight karon nga week is more on kaminyon. Actually, dili man jud ko dapat gani. Kay murag ako ra may dili ninyo. Ato na lang Kuya Andrew, unsa man ang imong sikreto nganong nindot man gyud kay kag kaminyon? Oh, nindot ba? Sa imong pagtanaw nindot ba? Nindot oy. Bitaw, ako man siya kanang wala magyud kayo ko ingon nga sa gyud nga maistorya, pero ang ako lang nga kung insa applicable ni siya actually sa uban nga matang sa kinabuhi sa tao. Kung unsa ang imuha, kung unsa ang dapat nimo nga buhaton, buhata. Kung unsa ang dili angayan buhaton, ayaw buhata. Kung imong buhaton ang dili nimo angayan buhaton, magka-problema gyud ka. O vice versa na. Ayaw karon sa kaminyon, kung ikaw usawa, ikaw bana, kung unsay dapat imong buhaton nimo. Og dili, ayaw pod. Kay imo gali ng buhaton, magka-problema gyud ka. Kana. Ikaw Kuya Reniel. Na ba kay gibuhat nga nagproblema gyud mo or basin maayo pod ka mo plaster sa imuhang mga when it comes to mga kapaglaom sa ako pod tinarong na gud ko sa tinarong. Pabadlong di ay ka. Pabadlong sa una pero pag minyo na namo tinarong na ko igsoon mga kapaglaom og ako gyud butang sa among relasyon gud nga ang Ginoo gud ang nasto nga tunga sa among relasyon. Amen. Og sinabtanay para sa gingon ni doktor ganina nga ang nindot gud happy spouse. Happy home. Happy home. Dili daw siya happy wife, happy life. Hindi lang happy spouse wife. Yun. Dapat silang duha. Alright, so busa ang ingon ni kapaglaom Renel, kung ikaw kabatanunan, medyo bugoy-bugoy man kakaron pagminyo para
matauhan. Alright, sa unsa man ang atong chika sa atong mga kabatanunan pa nga wata kabalupuhon, musulod na sa salag sa kamenyan. Kapaglaom Ayesha and kapaglaom Ilya. Yes, kapag laom no sa amo hapud kapag laom kay since batanon pa mi grabe gid kay kanang dili pa gid mi like ka gets gid bitaon sa ginang kami niyon pero sa amo kapag laom katubit tong na-read nato kaganiha kapag laom Ilya. Yes, so kaganina sa Instagram we nainiagi na post and it says chemistry is not compatibility. So kini karon nga month no, it's all about love. And sa atong mga kabatanunan, most of us are entering this stage no nga we get into relationships. Ka-relate ka? Yes, kapag laom. Sana all. So, it's mostly ang mindset manggod karon mga kapaglaom Ayesha is that chemistry is something na magka-sustain sa relationship but in reality ang compatibility jud ang makasustain sa relationship. So just as it is biblically implicated, mga kabaglaom, just like Adam and Eve in Genesis, before God created partnership, there was purpose. Yes. And God didn't create chemistry first. He created alignment. Yes. So mga kapaglaom, just like the wise and the fool men stated in the Bible, we build our houses on solid rock. Nga though we build it on sand, it may be strong at first, pero just like in life, no, dagan kay tag mga kaagi circumstances, storms. So pagkadugayan, matumbad ra jud gihapon. So kapag Ayesha? Yes, kapag laom, that's why I believe that foundation is very important. Di ba kapag laom kay pareha sa gingon ni kapag laom ganiha nga if magsalig lang ta sa chemistry, nga magsalig lang ta sa feelings, sa kilig-kilig lang. Unsa na lang ka along the run bitaw kapag laom nga daghan na tag bagyo nga maagian, daghan na og challenges kay tinuod gyud biya na nga dili fairy tale atong kinabuhi, daghan gyud tag maagian and daghan gyud og mo try og push og maguba sa to. So let's dwell on compatibility. Let's not just focus on our happiness but also sa atohang partner. Amen. So let's give the floor again to our kapaglaom, Annalisa. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Andrew Sinining. Sugilanon nga makahatag kinato kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini inyong kapaglaom, Annalisa La Victoria. Kami kanunay nang hinaut nga mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Kini si Riniel Capo. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matud nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary. Ali na mo.